Isang magandang gabi po at pinagpalang gabi sa ating lahat. Nagagalak po ako na muli tayong magsama-sama sa mga sandali ito. Sa ilang minuto lamang po ating pong pagsasaluhan ang mga salita ng Diyos. Welcome po sa ating live FB devotional program, Into His Presence. Ito po ang inyong kapatid pananampalataya, Brother Chris Balubayan. I am inviting everyone, kung hindi pa po kayo natutulog, samahan niyo po ako para po sa pagninilay-nilay ng mga salita ng ating Panginoon. I would like to greet a pleasant evening dyan po sa ating mga kapatiran, mga kaibigan, kakilala sa Luzon, Maray na Banggi sa Indugabos, taga Bicol, and likewise, I would like to greet my family, relatives, friends, and loved ones dyan po sa may Metro Manila, specifically po dyan po sa may Central Market, along Quezon Boulevard in front of Far Eastern University. Nawa naririnig niyo po ito. Samahan niyo po ako at mapakinggan ang mga salita ng Diyos. Maayong gabi sa tanan natong mga kaigsuunan diya sa Visayas and here in Mindanao. Good evening to all pastors and workers, churches and missions. Maayong gabi sa tanan. Greetings para po sa ating lahat. Likewise, I would like to greet all the members of the Buri Missionary Baptist Church. Ngayong gabi kaninyo diya. Diya po sa Del Sur, Del Norte, Oriental, De Oro, and here in Davao City. Again, welcome po in our FB Live devotional program, Into His Presence. Mapayapang pagtulog po sa mga namamahinga na at sa mga hindi pa po dinadalaw ng antok. Let us all together meditate dyan po sa mga salita ng Diyos. To begin with, I am inviting everyone to pause for a while. Let us pray. Our most gracious and loving Father, thank you, Lord, for the great and mighty things that you have done in our lives. Pinupuri ka po namin at sinasamba. Napakadakila mo, Panginoong Diyos. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Cleanse us from the inside out. Give us knowledge and wisdom to understand your words. This we ask and pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who reign forever and ever. Amen. Again, sisimulan po natin ang ating pong pag-aaral sa mga salita ng Diyos by reading our foundation text. Diyan po makikita sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Sabi po diyan ng mga salita ng Diyos, and a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Thank you so much sa mga salita ng Diyos na ating napakinggan at binasa.
Ang ating pong talakayan ay ito po ay pagpapatuloy po ng ating nasimulang tema. Ito pong spiritual rebooting. Kung natatandaan nyo po, nagsimula po tayong tumalakay nito nung pong um, Wednesday night. And nalaman po natin na ang Panginoon po ay nag-provide ng tinatawag nating spiritual rebooting system, gaya rin po ng rebooting na ginagawa natin sa ating pong mga computer devices, either it is personal computer o kaya laptop. So ano po ba ang ibig sabihin ng tinatawag nating reboot? Again, kapag po ang ating device nagka-crash, nag-hang, overloaded, o kaya na-hit siya ng virus, so we just simply turns the computer off and then immediately po, babalik po ito siya sa dati kapag nag-on. So ano po ang gagawin natin? We will just simply press yung pong control, alt, delete na keys doon po sa ating mga keyboards. So dalawa lang po ang primary purpose nitong control, alt, delete na mga keys. First, to quickly restart our devices para po sa ganun ma-access muli natin yung ating computer device at makabalik po tayo sa ginagawa natin. And pangalawa, para po ma-resolve yung mga issues doon po sa ating devices by simply following yung pong mga magpo-prompt na command doon po sa screen. Then once na na-follow natin yan, magiging maayos, it will back to the normal status ang ating pong mga devices. So the important point to ponder po mula dito is that ito pong mga key resets are symbolism ng ating pong spiritual lives. Kasi po, ang buhay po natin bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga manggagawa ng Panginoon, dyan po sa mga iglesia kung saan po tayo kabilang, hindi po maiiwasan na nakakaranas po tayo ng tinatawag nating spiritual crushing. Okay? Nakakaranas po tayo ng spiritual hanging. Minsan, we also feel itong tinatawag nating overloading. And worst of all, yan pong tatamaan po tayo ng worldly viruses that will definitely affect our spiritual lives and eventually makaka-apekto rin po sa ating standing dyan po sa gawain sa mga ministries na inatang po sa atin. Now, if we will not take an immediate action in order to address this, then baka makita natin ang ating sarili na napakalayo na sa Panginoon. So, the moment na na-experience po natin itong tinatawag nating crashing, hanging, overloading sa ating buhay, ito po yung panahon na nakakaramdam na po tayo na parang nawawala na tayo ng gana. Nakakaramdam na po tayo ng pagod, nakakaramdam na tayo ng yung pagkalaay sa Bisaya, di ba? Hindi na natin makapa sa ating puso na yung kagalakan na makisalamuha sa ating kapwa Kristiyano dyan sa loob ng iglesia, hindi na natin magawang ihakbang ang ating mga paa patungo sa mga iba't ibang ministry na dati ginagawa natin, no? So we lost this so-called joy in serving the Lord. Now, I'm not saying that we lost our salvation, because the moment we receive our Lord and Savior Jesus Christ, we are sealed by the Holy Spirit of promise and we have this so-called eternal life. So hindi po pwedeng mawala yan. As what Jesus Christ said, di ba? So John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So yan po yung ating eternal security. It will never, ever, na mawawala po sa atin. Now, kapag nakaranas po tayo ng spiritual hanging, overloading, and shutdowns, ng tulad po ng mga computer devices, what we lost is our joy of doing the things for the Lord. Yung pong service na binibigay po natin sa Panginoon, dahan-dahan po naapektuhan, manghihina. But the good news is, God will not allow na totally po mabar down tayo. Hindi po papayag ang Panginoon ng kanyang katauhan, ang kanyang pong mga anak. Ang bawat Kristiyano ay manghina and eventually
mag-fade out na. Diba? So God provided us a spiritual rebooting system so that all of us will be able to renew our strength and to find us active again, dynamic again in His presence and doing the different services and ministries na meron po tayong dyan sa loob ng iglesia. So ano po yung tinatawag nating rebooting system na provide ng Diyos? Una, pressing the control key. Di po ba? Ano po yung kinokontrol dito? Okay, yung na-mention po natin, we are going to press yung pong tinatawag nating control key which stands for controlling our heart. Kasi na-mention po na ang number one reason kung bakit po ang mga anak ng Diyos ay nakakaranas po ng panghihina, pag kawalan ng gana, o di kaya kawalan ng kasiyahan is ang una pong inaatake, ito pong ating mga puso. So, the first thing that we need to do is to ask God to help us control our heart because from here, lahat po ng issues ng buhay lumalabas. So, how can we control our heart, di ba? It was provided na dyan po sa mga salita ng Diyos that we need to keep it under the feet of Jesus Christ, di ba? So, how? We need to watch what we say, we need to focus on what is before us, and we think about where our feet is standing, and let us stay away from evil. So, yan po yung mga suggestive ways na dapat po natin gawin in order to control our heart. Pangalawa po, nalaman natin kagabi na the second thing that we need to press is yung pong alt key. Ano po yung alt key? Again, stands for alter. So what we need to alter? We need to alter our priorities. Kasi kapag nagbago na po yung priority ng puso natin, dyan po nagsisimula na pagharian na po tayo ng kawalan ng gana at kawalang kasiyahan na magpatuloy na magsilbi sa Panginoon. Dahan-dahan na po na nawawala na po yung interest natin sa kanyang mga salita. Dahan-dahan po na hindi na natin makapasa ating puso na makipag-commune o makipag-usap sa Diyos. Hindi na rin po natin nagagawang ngumiti sa ating mga kapatiran. Why? Because our priority has changed. So therefore, sabi ng Panginoon, the second thing that we need to do in order to experience spiritual rebooting, okay, next to guarding or controlling our heart is to alter our priorities. So what do we mean by alter? Changing our priorities. Diba? Sabi po ng Panginoon, we need to love the Lord with all of our heart, soul, and strength. Di po ba? Kapag nawala po yung pag-ibig natin sa Panginoon, so it will replace by the worldly priorities. Okay? So ano po yung ways na binigay po sa atin in order to alter our priorities? We need to embrace new beginnings. Accept the fact that we are already new creation in Christ Jesus. So yung mga lumang hangarin po at naisin ng ating puso, wag po nating balikan. Yung mga dating priorities natin, tanggalin na po natin. Pangalawa po, exercise patience. We need to trust in God's plan for our life. Ang dahilan po kung bakit nagiging malamig na po ang ating pakikitungo sa Panginoon. Hindi na po tayo nagkakaroon ng malakas na intensity para po gumawa sa kanyang mga gawain is because nagkakaroon na po tayo ng tinatawag nating impatient attitude. Hindi na po natin makita na kumikilos ang Panginoon sa kanyang mga plano sa buhay natin. So, ang pangatlo po dito is to cultivate courage. Kasi number one din po na dahilan kung bakit nawawalan po tayo ng init, 'di ba? Na magpatuloy diyan po sa gawain ng Diyos is because of fear. Meron na po tayong takot. Diba? Takot po sa napakaraming bagay. What if kung papatuloy ako sa gawain ng Panginoon, ano ang mangyari sa iba pang part o aspect ng aking buhay? So yun po ang pangatlong dahilan. Okay? Why we need to alter our priorities. Ang pang-apat po, we need to recognize God's timing. So the more we spend our time in doing the works of the Lord, dapat isipin po lagi natin, ilagay po natin sa ating puso at isipan na ang lahat ng bagay meron pong panahon. At ang panahon po na dapat natin sundin dito ay yung pong panahon ng Diyos.
Okay? So, we need to exercise this so-called, yung tinatawag nating pasensya. Okay? Kaya lagi po nating tandaan na ang lahat ng bagay dumarating po sa tamang oras. So, wag lang po tayong panghinaan ng loob. So, we need to continue. So, we need to reboot our spiritual lives in this second ways by altering our priorities. Now, dito po tayo sa ikatlo. Di ba? Ikatlong keys. Di ba? Control, alt, then dito po tayo sa delete. So, what does delete key represents? Sa ating pong pagsisilbi sa Panginoon, the very reasons why there are many Christians nowadays tumitigil o humihinto na po sa kanilang nakasanayan na sanang gawain dyan po sa ministry is that nagkakaroon na po ng mga hindrances o balakid. Okay? Ito pong tinatawag nating mga barriers. So, may mga bagay-bagay po na dumarating sa ating buhay na nagiging reason kung bakit po tayo hindi na nakakaramdam ng kagalakan na gawin ng tahasan yung pong mga task at responsibilities and obligations natin sa loob ng church. Bakit? Unang-una po, dahil may mga bagay po tayong itinatago sa ating sarili. Maari itong mga bagay na to ang siyang naging dahilan kung bakit nagdulot ito ng panlalamig sa ating mga puso. Di po ba? So, the third thing that we need to do to experience this so-called spiritual rebooting na prinubide po ng Diyos sa atin is let us delete hindrances. So, the other term that we can use as a synonym po dito sa word na delete is remove. Let us remove hindrances. Let us try to identify ano ba yung mga bagay na pwedeng maghinder sa atin na magpatuloy na lumakad sa pagsunod sa Panginoon. Ano po kaya yun? So, we need to determine. Kasi tayo po mismo makakaalam yan eh. Okay? We cannot hide anything from the Lord. So, meaning to say, we need to be open to God of the things that we hide dito sa puso po natin, dito sa buhay natin na nagkukos po kung bakit tayo nakaka-experience ng tinatawag nating panghihina o panlalamig. In Hebrews chapter 12 verse 1, ano pong sabi diyan? Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Now, palagi po nating naririnig sa napakarami na pong mga mensahe ng ating mga pastors, mga mensahedor po ng ating Panginoon, that the Christians are likened into runners, di ba? Para po tayong mga yung mga marathoners. So, try to imagine, i-picture out po natin na habang tumatakbo po tayo, napapaligiran po tayo ng great spectators. Ang dami pong nanonood sa atin. So, sa ating pong pagtakbo, kinakailangan tingnan po natin mabuti na tayo'y handa na tayo'y talagang merong tinatawag na great desires to reach our goal, the finish line, of after yung tinatawag nating desires natin na i-accomplish po yung task na in the very first place ating pong kinumit para sa Panginoon. So may mga bagay na nagpapahinto sa atin para gawin ito. Ano po ito? Na-mention dito, ito pong weight, di ba? Alam po natin yung anchor, di ba? Yung angkla sa Bisaya. Ang pinaka-primary use po nito is para po ang barko hindi po mapadpad ng alon. So, inihuhulog po ito sa dagat upang sa ganon makakapit po siya sa matigas na bato doon po sa ilalim. Okay? So, with that, it can secure the ship na hindi po madadala. Pero ang pangalawa pong bagay na pwede pong mangyari o magamit sa anchor is that pwede rin po itong maging balakid. Okay? Kadalasan po, hindi po tayo
makalakad o makaalis because meron pong nakakapit sa atin. Meron pong naka-anchor sa atin. At ano po ito? Ito pong tinatawag nating mga maling bagay na atin pong nagagawa sa harap ng Panginoon. Di ba sabi diyan, and the sin which doth so easily beset us. This serves as the anchor that holds us to continue running for God. So sabi po dito, if we need or if we want to experience spiritual rebooting, kung gusto po talaga natin ng ating puso, dinidesire po natin na magpatuloy na gumawa at maging epektibong mga kagamitan ng Panginoon dyan po sa kanyang ministry, then we need to set aside all of these things that uh, yung chained us, di ba? Pumipigil po sa atin para po magpatuloy sa pag-follow sa ating Panginoon. So let us put away unnecessary baggages. Okay? Ito pong mga hindrances, spiritual baggages, dapat po kinakailangan itapon po natin ito palayo. Tanggalin po natin ito sa ating mga sarili. Sin, unhealthy relationships, mga negative habits, hindi po natin pwedeng dalhin yan habang nagpapatuloy po tayo sa desire natin na kumilos para sa Panginoon. These are the things that will hinder us in doing, okay, the things that God wants us to do. At hindi po papayag ang Panginoon na itong mga bagay na to ang siyang pipigil sa atin. Kaya nga po, nag-provide siya ng paraan. Di po ba? So, ladies and gentlemen of God, let us not allow the sins, this unhealthy relationship, these negative things that surround us, ang pumigil sa atin para hindi po maipagpatuloy yung ating pong yung pong ating pag-commit ng buhay natin dyan sa kamay ng Diyos, di ba? Try to remember the first time you fell in love with Jesus Christ, di ba? Sabi mo, Lord, here I am, use me. Okay? In every way, gamitin mo po ako sa paanong paraan na kalugod-lugod sa iyo that will bring glory and honor sa iyo, Panginoon. So, ngayon po, dapat ganun pa rin ang ating maramdaman sa Panginoon. And kung mayroon man pong mga bagay na nangyari sa ating buhay, then let us ask God to help us put it away, di ba? Alam naman po natin kung gaano po kalawak ng pangunawa ng Diyos at gaano kalapad ng puso ng Diyos para po magpatawad sa mga failures po na ating nagawa. Let us not make our failures as reasons po para tumigil tayo sa pagsunod sa Panginoon. So, the only way that we can continue is to confess our sins to God. Diba? And because we know that He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya nga kung magtatanong tayo, Lord, bakit po ako nakakaramdam ng lungkot? Bakit po nakakaramdam ako ng pagkalamig? Bakit po nakakaramdaman ako ng kawalan ng kagalakan? Kasi doon po sa loob ng puso natin, meron pong nakatago na isang bagay. Di po ba? So, let us ask the Lord to help us. Okay? Natanggalin po itong hindrance sa ating buhay. So, how can we delete these hindrances? Paano po? Ano po ang dapat natin gawin? Psalms 119 verse 105, ano po sabi dyan? Unang-una, we need to embrace God's Word. Tanggapin po natin ang mga salita ng Diyos na nagsasabi na ang unang-unang bagay o paraan para matanggal itong mga harang o balakid sa ating pagpapatuloy na pagsisilbi sa Diyos, okay, ay yakapin natin yung pong mga salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ang nagsasabi sa atin kung ano na po ang ating estado dyan po sa harap ng Diyos. The Word of God will tell us straightforward kung ano po ang status ng ating mga puso dyan sa Kanya. Yan po ang sabi ni David, di ba? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang iyong pong mga salita ang siyang aking ilaw. Upang sa ganon, hindi po ako madapa. At kung sa mga panahon po na nadadapa tayo, ang ilaw pa rin ng Panginoon ang ating dapat panghawakan upang sa ganon ay makatayo tayo at makalakad muli ng maliwanag. So wala po tayong pwedeng gamitin upang makita
Okay? Ang madilim na landas na ating tinatahak. So, only the Word of God can lead us straight forward doon po sa mga inihanda ng Panginoon, ng mga pagpapala kapag tayo po ay naging faithful sa ating pong commitment yan sa Diyos. Okay? In doing the service dyan po sa iglesia kung saan po tayo bahagi. Pangalawa po, na paraan kung paano po matatanggal, mariremove po itong hindrances. Okay? Yung una po, embrace God's Word. Listen to His teaching, yung pong tinatawag nating correction. Pangalawa po, let us confess and repent of our sins, yung mga hidden na mga bagay na nagawa natin dyan sa puso natin. Sabihin po natin yan sa Panginoon. Let us be open to God. Diba? Ano sabi niya? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang Diyos po, hindi po magdadalawang isip kapag nakita niya po sa ating puso na bukal po ang ating pagsisisi sa ating pong mga kamalian na nagawa. Tutulungan niya po tayo makabangon. Di ba? Madadapa po tayo. Pero hindi po tayo tuluyang babagsak. Why? Because the Lord our God is our comfort. The Lord our God is our Savior, and He will not let our feet totally bar down. So let us ask God to forgive us of our sins. Di ba? Kasi nakahanda po lagi ang kamay ng Diyos para mapatawad tayo at makabalik po tayong muli sa ating paggawa dyan po sa kanyang ministry. Pangatlo po, to delete the hindrances, we need to pray for guidance. Kadalasan po ang nagiging dahilan kung bakit po tayo nagpe-failure sa Panginoon is because nalalayo po tayo sa Kanya. Di ba? So we need to take guidance from the Lord upang sa ganun hindi po tayo maligaw ng ating landas, upang hindi po tayo magkamali sa mga bagay-bagay na ginagawa natin, lalong-lalo na po kapag gumagawa tayo ng desisyon. Di po ba? Kadalasan po, kapag hindi po natin inaalaw ang Diyos ang magbigay sa atin ng kaalaman upang gawin yung bagay na tama, kasi gusto po natin gawin yung bagay na umiiral sa ating puso at isipan, which is opposite to the desire of God. So therefore, we need always ask for God's guidance, for God's wisdom. Diba? Ayan po ang sinabi dyan sa James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Kapag nalilito na po tayo sa buhay, kapag may mga panahon po sa ating buhay na kumbaga medyo meron na po tayong katanungan, tama pa ba itong aking ginagawa? Okay pa ba ang direksyon na aking tinatahak? Masaya pa ba ako? Panginoon, ano po ba talaga ang mangyayari sa buhay ko? If sometimes ito pong mga bagay na to ang umiiral sa ating buhay, then that's the right time to call upon God, to ask Him, Lord, please help me, give me discernment. Kasi po hindi magdadalawang isip na bigyan po tayo ng Panginoon ng sapat na kaalaman para malaman po natin kung ano po yung tamang desisyon na dapat natin gawin. And alam po natin sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, we knew exactly what is the purpose of God. And the purpose of God is to give ourselves wholly dyan po sa kanyang gawain. Di po ba? So kung meron po tayong mga concerns, meron po tayong mga tinatawag natin mga nagpapagulo sa ating isipan dahil ang dami po nating issues dyan po sa sanlibutan, then yan po the more na dapat tayong lumapit sa Panginoon. Okay? Because again, the only source of wisdom, the only source of guidance is the Lord. At ang pang-apat po na paraan and how to delete these hindrances is to be persistent with our faith. Be persistent. Ano po ibig sabihin ng persistent? Magpatuloy po tayo. Maging masigasig. Galatians chapter 6 verse 9. Ano pong sabi dyan? And let us not grow weary of doing good. For in due season we will reap if we do not give up. Pagod ka na bang magsilbi sa Panginoon?
Hangak na ba, igsoon? Yan po ang kadalasang nagiging sanhi kung bakit po tayo nangihina. Dahil nararamdaman na po natin na parang nahihirapan na tayo. Di po ba? Ganun po ba ang pagsunod sa Panginoon? Puro hirap? Ganyan po ba ang pakiramdam ng nagsabi na, "Here I am, Lord, I commit, I dedicate myself to you." Yan po ba? Panghihinaan tayo ng kalooban? Sa mga panahon na inaatake po tayo ng problema, ng kabigatan sa buhay, kapag pinapalibutan po tayo ng napakaraming suliranin sa buhay, na parang hindi po natin makita kung paano po tayo lalabas sa sitwasyon na to, we forget that the one who calls us is no other than God. Kung tinawag niya po tayo sa ministry, hindi po siya papayag na hindi po tayo makakita ng liwanag upang makalabas po tayo sa mga kaguluhan na minsan dumarating sa ating buhay. Natural na po ang problema. Natural na po na dumarating ang mga tinatawag nating trials and testing kapag nagsisilbi po sa Panginoon. In fact, sinabi niya po, di ba? Malinaw. If anyone who decided to follow Him, ano po sabi niya? Let him carry his cross and follow me. Hindi po sinabi ng Panginoon na kung nagdesisyon kang sumunod sa Kanya, well, hihiga ka sa kama de rosas. Hindi po. Serving the Lord is not lying in the bed of roses. Hindi po. Following the Lord is taking His cross, wearing His thorns. Hindi po ba? Pero ang pinakamaganda po dyan, that while we experience this difficulty in life, in doing the things for the Lord, God will find a way. Malinaw po yan. Huwag po nating hayaan na maging pareho po tayo yung mga Israelites during the time of Moses, na kung saan nandun po sila sa harap ng Red Sea. Di po ba? Nakita nila na parating na yung mga sundalo ni Pharaoh. Nagpanik sila. Paglingon nila sa kanan at kaliwa, wala po silang matatakbuhan, at sa harap, dagat. So sumigaw na po sila, paano to? Anong gagawin namin? Dinala mo ba kami dito, Moses, para dito kami mamatay? But they forgot the very first thing, na habang naglalakboy po sila, the moment na lumabas po sila doon sa Ehipto, they experienced the goodness and the greatness of God. God provided them all of their needs, and even their wants. Diba? During sa night, binigyan po sila ng liwanag. During sa day, binigyan po sila ng silong. Kapag nagutom po sila, quails from heaven with manna, tubig. Ang dami po, lahat po. Pero nung panahon na nandoon na po sila sa kagulumihan ng buhay, kinalimutan nila yung kadakilaan ng Diyos. Ang nakita nila, yung problema. Di po ba? Huwag po tayong maging ganon. Let us stand firmly diyan po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yan po sinabi diyan, Paul, be persistent in our faith. Let us not grow weary. Kahit nagdidilim na po ang ating paligid, wag po nating hayaan na lamunin po tayo nito. Bagkus, patuloy po tayong lumakad. Kasi ang sinusundan po natin, walang iba, kundi ang nangako na tayo po ay papatnubayan sa lahat ng landas na ating tatahakin. Ang Panginoong Jesus mismo. So take note, ladies and gentlemen. Okay? Huwag po nating kalilimutan na wala po tayong pwedeng ibang asahan kundi ang Diyos lamang. So again, these are the things that we need to do. Diba? Every time that we experience spiritual crush, every time that we experience the so-called spiritual overloaded feelings, hang, mga worldly viruses na umatake po sa ating spiritual na buhay, let us take yung pong provision ng Diyos na spiritual rebooting system. Ano po yun? Gamitin po natin yung control. Okay? Control our heart. Let us ask God to guard our heart. Help us. Okay? Nasamahan po tayo. Gamitin po natin yung alt na okay. Let us alter our priorities. Instead of prioritizing things of the world, bumalik po tayo sa Panginoon. Let us put the things of God as our priorities. At pangatlo po, ang dapat nating gawin to experience spiritual rebooting, let us remove hindrances. Delete
hindrances. In what way po? Sa pamamagitan po ng pag-embrace ng mga salita ng Diyos, sa pamamagitan po ng pag-confess at pag-repent ng ating mga kamalian dyan sa Panginoon, sa pamamagitan po ng pagdarasal, paghingi ng tulong, paghingi po ng kanyang guidance, at lalong-lalo na po sa pamamagitan po ng pagpapatuloy, pagpapalakas at pagpapasigla po ng ating pananampalataya. Ladies and gentlemen of God, habang nagpapatuloy po tayo sa pagsisilbi sa Panginoon, hindi po tayo mali sa ating sinusundan. Ano lang po ang kailangan nating gawin to experience spiritual rebooting? Kasi kapag sinabi po natin spiritual refreshment, spiritual rebooting, meron po tayong kinakailangan surrender. We need to surrender our whole life dyan po sa kamay ng Diyos. Kung gusto po nating ma-experience muli ang kagalakan ng pagsisilbi sa Panginoon, then let us ask God. Okay? Na baguhin muli tayo. Punuin niyan po muli tayo ng kanyang presensya. Ang isa pong bote na may lamang tubig na luma, kung gusto mo pong palitan ng bago, kinakailangan po munang tanggalin ang dati nitong laman. Upang sa ganun, mablagyan po ito ng bagong uri ng tubig. Kung gusto po natin ng pagpupuno ng Panginoon sa ating buhay at maranasan muli ang kagalakan ng ating kaligtasan at magpatuloy po sa pagsisilbi sa Kanya, sa Kanyang ministry dyan po sa iglesia, then let us allow God to take control of our lives. Again, we cannot let God to fill us kung hindi po natin i-unfill ang ating sarili. Tanggalin po natin ang ating sarili at ilagay po natin si Kristo sa buhay natin. Psalms chapter 51 verse 10, ano pong sabi dyan? Ni David, yung time po na nakakaranas po siya ng spiritual downturn, ng tinatawag nating panghihina at kawalan ng kagalakan. Sabi niya po, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yan rin po, same thing na ating pong hilingin sa Panginoon. Lord, create in me a clean heart. Tulungan mo po ako, Panginoon. Help me to control my heart. Help me to alter my priorities. And help me to remove the hindrances so that I will be able to continuously dedicate and commit myself into your ministry. Panginoon, help us. Yan po mga kapatid ang ating bagay na dapat pagnilay-nilayan mula po sa mga salita ng Diyos ngayong pong gabi. Salamat po dahil mula dito ay nabigyan po tayo ng kalakasan na magpatuloy. So ito po ang pinaka-comforting na bagay na makukuha natin na sa ating pong sa ating pong paglalakbay sa buhay Kristiyano. Kahit bumpy man po ang ating nalalakaran, alam po natin na hindi tayo matutumba o mababangga dahil ang tsuper po ng ating buhay ay walang iba kundi si Kristo. So ladies and gentlemen of God, thank you so much for the words of God that we shared together, and I hope that next evening, kung will po ni Lord na magkasama-sama tayo muli dito po sa ating FB Live devotional program Into His Presence. So, before po tayo magpaalam, nais ko pong imbitahan muna ang lahat na sa pagyuko at manalangin po tayo sa ating Panginoon at magpasalamat po sa malaking pagpapalang spiritual na ating pong naranasan sa Kanya ngayong gabi. Panginoon Diyos naming Ama na nasa langit, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo pong kabutihang loob. Sa likod po ng aming mga pagkukulang, hindi ka po tumalikod sa amin. Thank you so much, O God. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pag-unawa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pag-akay. Lord, you know what we are going through, O God, sa iyo pong mga anak, sa iyo pong mga manggagawa, sa iyo pong mga iniligtas, O God. We experience lots of
downturn sa aming buhay. Tulad po ng computer device, nakaka-experience po kami ng hang. Nakaka-experience po kami ng collapse. Nakaka-experience po kami ng shutdowns. Lord, every time po na nakaka-experience po kami ng panlalamig, tulungan mo po kami, Panginoon Diyos. Restore us the joy of our salvation. Help us, O God, to control our heart. Help us, Lord, to alter our priorities. And help us, Lord, above all, to delete any hindrances, O God, na pipigil po sa amin na magpatuloy na sumunod po sa iyong dakilang gawain. Heavenly Father, we ask for your forgiveness. Bless everyone, Lord, na nakikinig ngayon. Lahat ng mga namamahinga na, renew our strength, lalong-lalo na po sa susunod na bukas na darating. Tulungan po kaming harapin ito na may pag-asa, may pananampalataya. Thank you, O God, for everything that you have done in our lives. We bring back all the glory and honor to you alone. Through the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who reign forever and ever. Amen. Magandang gabi po muli sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all. Thank you so much.